Hindi mo kailangan ng isang oras na paliwanag para baguhin ang tingin ng isang babae sa'yo. Minsan 7 salita lang way tatalab na. Alam mo yung pakiramdam na parang kahit anong gawin mo, hindi ka pa rin napapansin. Na parang kahit anong effort mo, hindi ka niya siniseryoso. Na parang kahit ikaw pa ang pinaka-loyal, pinakamatyaga, pinakahandang mag-aalay ng lahat. Ikaw pa rin ang hindi pinipili? Masakit. Oo, at maraming lalaki ang nakakaramdam nito araw-araw. Pero narito ang katotohanan na hindi sinasabi sa iyo ng karamihan. Ang problema, hindi sa kulang ka. Ang problema, sobra ka. Sobrang dami mong sinasabi, sobrang dami mong ipinipilit, sobrang dami mong ginagawa para lang patunayan na deserve ka. At habang ginagawa mo, nawawala ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng effort mo. Ang misteryo, ang mga Stoic, sina Marcus Aurelius Epictetus, Seneca, matagal na nilang naintindihan ang isang prinsipyo na hanggang ngayon, hindi pa rin natututunan ng karamihan. Ang pinakamakapangyarihang tao sa silid ay hindi yung pinakamaingay, kundi yung pinakakaunti ang sinasabi. Pero bawat salita tumatagos. Sa video na ito, ibubunyag ko sa iyo ang 7 salita, o 7 salita lang, na kapag ginamit mo ng tama sa tamang oras, sa tamang tono, babaguhin ang tingin ng kahit sinong babae sa iyo. Hindi dahil manipulative ito, hindi dahil mind game ito, kundi dahil ang 7 salitang ito ay nagpapakita ng isang bagay na bihirang-bihira sa mga lalaki ngayon. Lakas ng loob na hindi nagmamakaawa, kainahunan na hindi nagkukunwari, at kapangyarihang hindi kailangang sumigaw para mapansin. Handa ka na ba? Huwag mong skip ang kahit 1 minuto ng video na ito dahil bawat salita dito may bigat. At pagkatapos mong marinig ang lahat, hindi mo na kailangang mag-isip ng mahaba bago makausap ang kahit sinong babae. 7 salita, isang buhay na magbabago. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers. Sa patuloy na pagsuporta sa aking channel, kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Simulan na natin. Kilala mo si Marco? Hindi siya artista. Hindi siya influencer. Hindi siya yung tipong lalaki na pagpasok sa room, lahat ng mata mapupunta sa kanya. Si Marco, ordinaryong lalaki. Nagtatrabaho sa isang IT company sa Makati. Tahimik. Hindi mahilig mag-party. Hindi flashy. Yung tipo ng tao na nakaupo sa gilid ng bar na may hawak na baso ng beer. Nakikinig sa usapan pero bihirang magsalita. Pero si Marco may isang problema. Matagal na siyang may gusto kay Jessa. Si Jessa, kaopisina niya. Maganda, matalino. Yung tipong babae na kapag nagsalita, lahat ng tao sa meeting room ay nakikinig. May presensya siya, may dating. At si Marco, sobrang gusto niyang mapansin ni Jessa. Kaya ano ang ginawa niya? Lahat. Lahat ng sinabi ng mga kaibigan niya, sinunod niya. Mag-good morning ka araw-araw para alam niyang iniisip mo siya. Ginawa niya, araw-araw. 7 araw sa isang linggo, hindi nagpahinga. Mag-comment ka sa lahat ng posts niya para makita niyang supportive ka. Ginawa niya. Bawat selfie may ang ganda naman. Bawat quote post may so true parang ikaw sinulat nito. Bawat food photo, may sana ako ang kasama mo dyan. I-treat mo siya. Libre mo siya ng kape, ng lunch, ng merienda. Ginawa niya. Every week, minsan every other day. Kahit tight ang budget niya, pinipigilan niya ang sarili niya sa ibang gastos para lang may panglibre kay Jessa. Sabihin mo sa kanya na gusto mo siya, diretso, para walang sayang na oras. At isang gabi habang naglalakad sila pa uwi galing sa isang team dinner, sinabi ni Marco, halos nanginginig ang boses, ang lahat ng nararamdaman niya. Jessa, matagal na kitang gusto. Ikaw lang ang laman ng isip ko. Gagawin ko lahat para sa'yo, sabihin mo lang. Tumahimik si Jessa. Hindi siya nainis, hindi siya natawa. Pero ang mas masakit pa doon, tumingin siya kay Marco na parang naaawa. Marco, ang sweet mo talaga pero hindi ko alam parang hindi ko nararamdaman. Yun na yun. 5 buwan ng effort, 5 buwan ng good morning messages, 5 buwan ng libre, 5 buwan ng comments na may heart emoji, 5 buwan ng pagpapakita na siya ang pinaka-available, pinaka-loyal, pinaka-willing na lalaki sa mundo. At ang naging resulta, hindi ko nararamdaman. Nabasag ang mundo ni Marco, hindi niya maintindihan. Paano yun? Ginawa niya lahat, ibinigay niya lahat. Wala siyang tinatagong effort. Wala siyang ginawang mali. O ganun ang akala niya.
Pero narito ang katotohanan. At ito ang katotohanang napakasakit pero kailangan mong marinig kung ikaw ay nasa kaparehong sitwasyon. Hindi nawala ang pagkakataon ni Marco dahil kulang ang effort niya. Nawala ang pagkakataon niya dahil wala na siyang misteryo. Noong unang linggo, siguro naman napansin siya ni Jessa. Siguro naman may konting curiosity. Pero noong araw-araw na siyang nag-good morning, araw-araw na siyang nagko-comment, araw-araw na siyang nandoon, nag-iba ang dating niya. Hindi na siya nakikita ni Jessa bilang isang lalaking may halaga. Nakikita na siya bilang isang lalaking desperado. At alam mo ang pinakamasakit sa lahat? Hindi naman talaga si Marco ay desperado. Mabait siya. Totoo ang nararamdaman niya. Sincero siya. Pero dahil sa sobrang pagpapakita, nawala ang respeto. Nawala ang intriga. Nawala ang pakiramdam na may kailangan pang tuklasin si Jessa tungkol sa kanya. Ito ang tinatawag ni Epictetus na pagkaalipin sa external validation. Kung sinusubukan mong kontrolin ang opinyon ng iba sa'yo, alipin ka na nila kahit hindi nila alam. Si Marco nung sandaling ginawa niyang sentro ng mundo niya ang reaksyon ni Jessa, naging alipin siya. Hindi alipin ng pagmamahal. Alipin ng pangangailangan. At ang pangangailangan, hindi ito nakakaakit, hindi ito nakakakilig, hindi ito nakapagbibigay ng spark. Ang pangangailangan ay nakakapagod. At maraming lalaki ang paulit-ulit na nagkakamali ng ganito. Iniisip nila na kung mas marami silang ibinibigay, mas mamahalin sila, na kung mas madalas silang nagpapakita, mas mapapansin sila. Pero ang totoo, ang sobrang presensya ay parang tubig na umapaw sa baso. Hindi na nakakauhaw, nakakalunod. At kung iniisip mong si Marco lang ang ganito, tingnan mo ang paligid mo. Ilang lalaki ang kilala mo na ganito rin ang ginagawa. Yung mga nagdo-double text kahit walang reply. Yung mga nag-a-adjust ng schedule nila para lang available sila sa babae. Yung mga nagbibigay ng regalo kahit wala namang okasyon, hindi dahil gusto nila, kundi dahil takot silang makalimutan. Ilang lalaki ang kilala mo na buong gabi, nakatingin sa phone, naghihintay ng reply, na ang mundo nila tumitigil kapag hindi agad nag-reply ang babae, na ang mood nila buong araw, nakadepende sa isang scene na may kasamang sagot o wala. At alam mo ang nakakatakot? Hindi nila alam na sila mismo ang pumapatay sa attraction. Isipin mo ang ganitong senaryo. May dalawang lalaki sa parehong opisina. Pareho nilang gusto ang iisang babae. Si lalaki ay araw-araw na nag-good morning. Laging nagko-comment. Laging nag-aaya ng lunch. Laging available. Laging sweet. Laging predictable. Si lalaki biyaw mabait din, pero hindi laging nandoon. May mga araw na hindi nag-chat. May mga araw na tahimik lang. Pero kapag nagsalita, malinaw, maikli, tumatalab. Minsan, sa gitna ng meeting, isang linya lang ang sasabihin niya. At lahat ng tao sa room, kasama si babae, biglang tatahimik at makikinig. Sino sa tingin mo ang mas mapapansin? Hindi si lalaki dahil siya alam na ng babae ang bawat galaw niya. Walang surprise. Walang intriga. Si lalaki B dahil siya may misteryo. Hindi mo alam kung kailan siya magsasalita. Pero kapag nagsalita siya may bigat, may dating. May bagay na hindi mo ma-explain pero gusto mong marinig pa. Ito ang hindi naintindihan ni Marco. At ito ang hindi naintindihan ng karamihan ng mga lalaki. Hindi ang dami ng sinasabi mo ang nagpapataas ng halaga mo, kundi ang kalidad. Si Seneca matagal na siyang nagsabi, ang salitang pinili ng mabuti ay mas malakas kaysa sa isang daang salitang walang direksyon. Pero ang lipunan ngayon, pinapaniwala ka na kailangan mong maging laging on, laging available, laging nagpapakita, laging nagpaparamdam. Social media pinapakita sa iyo na ang nagmamahal. Laging nagko-comment, laging nagpo-post ng mine, laging nag-a-announce sa buong mundo. At kapag hindi ka ganoon sasabihin nila, baka hindi mo talaga mahal, baka hindi ka seryoso, baka may iba ka. Kaya ano ang ginagawa ng karamihan ng lalaki? Nag-overcompensate. Sobrang effort, sobrang pagpapakita, sobrang pagpapaliwanag. At sa prosesong yun, nawawala ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng effort na yun. Ang pagiging lalaking tahimik na malakas, ang pagiging lalaking hindi kailangan ng confirmation mula sa iba para malaman ang sarili niyang halaga, ang pagiging stoic. At dito papasok ang 7 salita. Dahil ang 7 salitang ito, hindi lang basta pick-up line o magic words. Ito ay mga prinsipyong nakapaloob sa mga simpleng pangungusap. Bawat isa ay may pilosopiya sa likod. Bawat isa ay may layunin. At bawat isa, kapag sinabi mo ng tama,
ay magpapakita ng isang bagay na napakabihira sa mga lalaki ngayon. Disiplina, lakas ng loob, at pagpapahalaga sa sarili. Hindi mo kailangan ng script na 1 oras ang haba. Hindi mo kailangan ng monologue na parang telenovela. Hindi mo kailangan ng mahabang paliwanag kung bakit deserve ka. 7 salita. Tama lang, sapat na. Pakinggan mo ng mabuti. Salita number 1, hindi kita pipilitin. Desisyon mo yan. Ito ang unang salita, and ito ang pinaka-controversial. Bakit? Dahil ang karamihan ng lalaki hindi nila kayang sabihin ito. Hindi dahil mahirap ang mga salita, kundi dahil mahirap ang ibig sabihin. Kapag sinabi mo ang hindi kita pipilitin, desisyon mo yan. Ipinapakita mo ang isang bagay na kakaunting lalaki lang ang nagagawa, na kaya mong bitawan kahit gusto mo. Isipin mo kung gaano yang kalakas. Karamihan ng lalaki, kapag may gusto sila hindi nila kayang pakawalan, hinahabol nila, pinapakiusapan nila, ginagawang sentro ng mundo nila ang isang tao. At sa prosesong iyon, nawawala ang respeto, nawawala ang halaga. Pero kapag sinabi mo, ng kalmado, ng walang galit, ng walang drama, na hindi mo siya pipilitin, nagbabago ang dinamika, biglang hindi ka na ang lalaking humahabol. Ikaw na ang lalaking pumipili, na bitawan. At para sa isang babae, alam mo kung ano ang dating nito? Hindi takot, hindi pressure, kundi respeto. Malaking respeto. Dahil ang sinasabi mo sa kanya ay, kilala ko ang halaga ko, at hindi ko ito ibababa para lang mapasaya ka. Si Epictetus, malinaw ang turo niya dito. Ang tanging bagay na tunay mong kontrolado ay ang sarili mong desisyon. Lahat ng iba, hayaan mo. Kapag sinabi mo ang mga salitang ito, ipinapakita mo na ikaw ay isang lalaking stoic. Hindi dahil walang nararamdaman, kundi dahil hindi mo hinahayaang ang nararamdaman mo ang magdikta ng mga aksyon mo. Hindi ibig sabihin nito na wala kang pakialam. Ibig sabihin nito, may pakialam ka pero hindi ka magiging alipin ng pakialam na yon. At yan ang klase ng lalaking napapansin ng babae. Hindi yung laging nandun, kundi yung kayang umalis pero pinipili pang manatili ng may dignidad. Tandaan mo si Marco, kung nung tinanggihan siya ni Jessa, sa halip na magmakaawa sinabi niya lang, hindi kita pipilitin, desisyon mo yan. Pagkatapos umalis siya ng mahinahon, walang drama, walang guilt trip. Alam mo kung ano ang mangyayari? Si Jessa malamang isipin siya buong gabi. Hindi dahil naawa siya, kundi dahil biglang may nakita siyang hindi niya inaasahan. Isang lalaking may lakas ng loob na tanggapin ang hindi ng walang pagkadurog. At yun ang unang spark ng attraction na hindi kayang gawin ng 10,000 pang good. Morning messages. Salita number 2, okay lang. May plano naman ako. Ito ang pangalawang salita, at. Ito ang pinakamasakit para sa mga lalaking nakasanayan nang i-adjust ang buong buhay nila para sa babae. Senaryo, nag-aya ka ng dinner. Nag-cancel siya. Last minute. May kung anong rason at totoo man o hindi na mahalaga. Ano ang gagawin ng karamihan ng lalaki? Okay lang. Ikaw ang masusunod. Kailan ka free ulit next week? Sabihin mo lang, anytime available naman ako. At alam mo kung ano ang dating nito, na wala kang sariling buhay, na ang schedule mo umiikot sa kanya, na ang mundo mo naghihintay sa kanya. Pero kapag sinabi mo, at kailangan mong sabihin ito ng totoo, hindi acting, okay lang, may plano naman ako na nagbabago lahat. Bakit? Dahil biglang hindi ka na available, at ang tao na hindi available, ay laging mas interesante kaysa sa taong laging nandoon. Hindi ito manipulation. Ito ay katotohanan ng buhay. Ang mga bagay na madaling makuha, mas mabilis din nating binabaliwala. Ang mga bagay na limitado, mas pinahahalagahan natin. Si Marcus Aurelius, isinulat niya, huwag kang kumilos na parang mayroon kang 1,000 taon pa. Gawin mo ang mahalaga ngayon. Ang ibig sabihin nito, ang oras mo ay mahalaga, ang buhay mo ay mahalaga, at kung may mag-cancel sa'yo, hindi kailangan na bumagsak ang mundo mo. Kapag sinabi mo ang okay lang, may plano naman ako, ang babae ay biglang matatanong sa sarili niya. Ano bang plano niya? Sino kasama niya? Bakit hindi siya naapektuhan? At yung mga tanong na yan ang simula ng curiosity. At ang curiosity, yan ang pundasyon ng attraction. Hindi mo kailangan ng mahaba pang paliwanag. Hindi mo kailangan magparinig. Hindi mo kailangan mag-post ng story na naka-good time ka para makita niya. 5 lang ang salitang sinabi mo. Pero ang dating parang buong nobela na nagsasabing, hindi umiikot ang mundo ko sa'yo.
At yan, napakalakas na mensahe. Salita number 3, hindi ko kailangan ng papuri mo. Ito ang ikatlong salita at ito ang isa sa pinakamahirap na prinsipyo ng Stoicism. Ang pagiging malaya sa opinyon ng iba. Maraming lalaki ang validation nila ay nanggagaling sa babae. Kapag pinuri sila, masaya. Kapag hindi pinansin, malungkot. Kapag na-reject, wasak. At dahil dito, ang buong personalidad nila ay naa-adjust basis sa kung ano ang magpapasaya sa babae. Nagbabago sila ng style. Nagbabago sila ng hilig. Nagbabago sila ng pagkatao para lang i-please. Ang isang tao na baka hindi rin naman nila gusto kung talagang kilala nila. Pero ang lalaking stoic, alam niya ang halaga niya bago pa siya purihin ng kahit sino. Kapag sinabi mo, hindi nang mayabang, kundi ng kalmado, na hindi mo kailangan ng papuri niya, ipinapakita mo ang isang napakahalagang katangian, self-validation, na hindi ka bumabagsak kapag walang pumupuri sa'yo, na hindi ka naghahanap ng affirmation mula sa ibang tao, na ang pundasyon ng pagkatao mo ay hindi nakabase sa opinyon ng iba, kundi sa sarili mong pagkilala sa sarili mo. Si Epictetus ang nagsabi, ang tunay na kalayaan ay hindi ang pagkakaroon ng lahat ng gusto mo, kundi ang hindi pangangailangan ng kahit ano mula sa iba para maging buo ka. Isipin mo ang isang lalaking lumapit sa babae. Hindi siya nanghingi ng approval. Hindi siya nagtanong ng, maganda ba tong suot ko? Hindi siya naghintay ng, ang galing mo naman. Hindi siya nag-fish for compliments. Sa halip siya ang nagbigay ng totoong papuri. Dahil gusto niya, hindi dahil may kapalit. At pagkatapos nagpatuloy sa ginagawa niya. Walang expectation, walang kapalit. Para sa babae, ang lalaking ganito ay parang hangin sa tag-init. Refreshing. Iba, hindi tulad ng lahat, ng iba pang lalaki na nag-aagawan para sa pansin niya. Ang lalaking hindi kailangan ng papuri ay lalaking may kumpiyansa na hindi peke. At ang tunay na kumpiyansa, yan ang pinaka-attractive na katangian na pwedeng taglayin ng isang lalaki. Hindi muscles, hindi pera, hindi kotse, kumpiyansa. At ang kumpiyansa, nagsisimula sa loob. Hindi sa salamin, hindi sa bank account, hindi sa comment section. Salita number 4, wala akong tinatago. Ito ako. Ito ang ika-4 na salita. At ito ay tungkol sa isang bagay na napakahalaga pero bihirang pag-usapan, yung authenticity. Maraming lalaki kapag may gustong babae nagbabago sila. Yung mahilig sa basketball. Biglang nagkakagusto sa Korean drama dahil yun ang pinapanood ng babae. Yung mahilig sa metal music. Biglang nakinig ng Taylor Swift dahil yun ang pinapakinggan ng babae. Yung introvert. Biglang nagpapaka-life of the party dahil yun daw ang tipo ng babae. At sa umpisa mukhang okay. Mukhang effort. Mukhang sweet. Pero alam mo ang problema, hindi yun sustainable. At ang babae, malalaman niya. Maaring hindi agad. Maaring hindi sa unang linggo. Pero darating ang araw na makikita niya na hindi yun ang tunay na ikaw. At sa sandaling yun, lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng pagpapanggap mo, babagsak. Dahil ang tiwala, kapag nasira, napakahirap ibalik. Pero kapag sinabi mo, mula sa simula, na wala kang tinatago at ito ang tunay mong pagkatao, ipinapakita mo ang isang napakalakas na bagay. Tapang, ang tapang na maging totoong ikaw kahit may panganib na hindi ka tanggapin. Ang tapang na ipakita ang sarili mo, kasama ang mga kahinaan, ang mga quirks, ang mga pagkakaiba, nang walang filter. Si Marcus Aurelius ay sumulat, ang isang tao na nagpapanggap ay palaging kinakapos dahil ang enerhiyang ginagamit niya sa pagpapanggap ay enerhiyang ninakaw mula sa pagiging totoo. At totoo yan. Kapag nagpapanggap ka na papagod ka, hindi mo namamalayan pero unti-unting nauubos ang enerhiya mo sa pag-maintain ng isang bersyon ng sarili mo na hindi naman tunay. Pero ang lalaking totoong siya, relaxed siya, komportable siya, at yung comfort na yon, nararamdaman ng babae. Hindi niya kailangan ng mahabang paliwanag. Kitang-kita sa way mo kumilos, magsalita at tumawa. Wala akong tinatago. Ito ako, 6 na salita. Pero ang sinasabi nito, isang buong kalakasan ng pagkatao at ang babae na tatanggap sa'yo dahil dito, yan ang babaeng worth it. Hindi yung babae na nagustuhan ang bersyong peke mo, kundi yung babae na nagustuhan ang tunay na ikaw. At yan, mas malalim, mas matibay, mas totoo. Salita number 5. Alagaan mo muna ang sarili mo. Ito ang ika-5 salita. At ito ang isa sa mga pinaka-misunderstood na konsepto pagdating sa attraction, karamihan ng lalaki. Kapag may babae silang gusto, ang instinct nila alagaan, protektahan, i-provide.
i-solve ang lahat ng problema. At sa prinsipyo wala namang masama doon. Pero ang problema ay nagsisimula kapag ginawa mong responsibilidad mo ang kaligayahan ng isang taong hindi mo pa naman talaga kilala ng malalim. Nagtatanong ka kung kumain na siya. Pinapaalalahanan mo siyang uminom ng tubig. Sinasabi mong magpahinga siya. Kinukumusta mo siya bawat oras. At sa tingin mo, sweet ka. Caring ka, gentleman ka. Pero sa tingin niya, minsan nakaka-pressure. Hindi dahil ayaw niya ng maalalahanin na tao, kundi dahil pakiramdam niya may utang na loob siya na kailangan niyang mag-reciprocate, na may obligasyon siyang magbigay ng oras at atensyon dahil sa lahat ng ginagawa mo. At ang obligation, hindi yun attraction, magkaibang magkaiba. Pero kapag sinabi mo, at ito ang mahirap, alagaan mo muna ang sarili mo, nagbabago ang lahat. Bakit? Dahil ipinapakita mo na hindi ka clingy, hindi ka possessive, hindi ka yung tipo ng lalaking gusto niyang maging tanging tagapag-alaga. Sa halip, ipinapakita mo na gusto mong maging malakas siya. Independent siya, na kaya niya ang sarili niya. At kapag pinili niyang makasama ka, dahil gusto niya, hindi dahil kailangan niya. Ito ang isang napaka-stoic na prinsipyo. Si Seneca ay nagsabi na ang pinakamalakas na relasyon ay hindi yung between two people na magkakamatay kung wala ang isa't isa, kundi yung between two people na kaya naman nilang mabuhay mag-isa pero pinipili nilang magkasama. Kapag sinabi mo sa babaeng alagaan mo muna ang sarili mo, hindi ka nag-aaway, hindi ka nag-aalis ng sarili sa picture. Ang sinasabi mo ay mahalaga ka at gusto kong maging okay ka. Hindi dahil sa akin kundi para sa sarili mo. At yun ang klase ng pagmamahal na hindi nakakapagod, hindi nakaka-pressure, hindi nakaka-suffocate. Yun ang klase ng pagmamahal na nagbibigay ng kalayaan. At ang kalayaan para sa isang babae, isa niyan sa pinaka-rare at pinaka-attractive na regalo na mabibigay ng isang lalaki. Salita number 6, hindi ako perpekto, pero totoong tao ako. Ito ang ika-6 na salita, at ito ang salitang karamihan ng lalaki ay takot sabihin. Bakit? Dahil tayo ay lumaki sa isang mundong sinasabi sa atin na kailangan nating maging perpekto para maging worthy of love. Kailangan mong maging gwapo, kailangan mong maging mayaman, kailangan mong maging funny, kailangan mong maging confident, kailangan mong maging matalino, kailangan mo ng kotse, ng sariling bahay, ng six-pack abs, ng magandang career. At ang lalaking walang lahat ng yan, parang sinasabi ng mundo, huwag ka muna, hindi mo pa kaya. Kaya maraming lalaki ang nagtatago ng kahinaan, nagpapanggap na okay sila kahit hindi. Tinatakpan ang mga insecurities nila ng humor, ng pagmamayabang o ng katahimikan. Pero narito ang lihim, ang babae na talagang worth it, hindi siya naghahanap ng perpektong lalaki. Dahil alam niya na walang ganoon, ang hinahanap niya, totoo. Totoong nararamdaman, totoong sinasabi, totoong personalidad. Kapag sinabi mo nang walang pagtatanggi, nang walang pagpapanggap na hindi ka perpekto, pero totoong tao ka, ipinapakita mo ang vulnerability. At ang vulnerability, sa tamang oras, sa tamang tao, hindi kahinaan. Ito ang isa sa pinakamalakas na forma ng tapang. Si Marcus Aurelius mismo, ang emperador ng buong Roma, isinulat niya sa meditations ang lahat ng takot niya, ang mga pagkakamali niya, ang mga doubt niya, hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niya na ang lalaking hindi kayang harapin ang sarili niya, hindi karapat-dapat na mamuno. Kapag sinabi mo sa isang babae na hindi ka perpekto, hindi ka bumababa ng level. Ang ginagawa mo, inaangat mo ang level ng usapan mula sa surface level na landian, nagiging malalim na koneksyon, mula sa pagpapanggap, nagiging katotohanan. At ang babae, kapag naramdaman niya na totoo ka, na hindi ka natatakot ipakita ang tunay na ikaw, may isang bagay na mag-shift sa loob niya. May isang bagay na magsasabi sa kanya, ito ang iba. Ito ang hindi ko nakikita sa iba. Dahil lahat ng ibang lalaki nagpapakita ng highlight reel. Ikaw, nagpapakita ng katotohanan. At ang katotohanan, sa isang mundong puno ng filter at facade, ay ang pinaka-attractive na bagay. Salita number 7, hindi kita kailangan. Pero pinipili kita. Ito ang huling salita. At ito ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit? Dahil sa iisang pangungusap, na ipapakita mo ang dalawang bagay na sabay-sabay. Una, kalayaan. Hindi ka dependent. Hindi ka clingy. Hindi ka yung tipo ng lalaking kapag nawala siya, mawawala na rin ang lahat ng kulay sa mundo mo. Pangalawa, pagpili. Kahit hindi mo siya kailangan, pinipili mo siya. At ang pagpili ay mas malalim kaysa sa pangangailangan. Isipin mo,
Kapag sinabi ng isang lalaki na, kailangan kita, pwedeng parang ang babae ay nagiging gamot, nagiging lunas sa kalungkutan, nagiging solusyon sa kawalan. Pero kapag sinabi ng isang lalaki na, pinipili kita kahit hindi kita kailangan, nagiging espesyal ang babae. Hindi dahil gamot siya, kundi dahil sa lahat ng pwedeng paglaanan ng oras at atensyon, ikaw ang pinili niya. At yun, mas powerful, mas romantic, mas tunay. Si Seneca ang nagsabi, ang pinakamalakas na tao ay hindi yung hindi kailanman natumba, kundi yung tumayo ulit ng mag-isa at pagkatapos, pinili pang iabot ang kamay sa iba. Ang lalaking nagsasabing hindi kita kailangan, pero pinipili kita. Ito ang lalaking nakabangon na sa sarili niya. Ito ang lalaking hindi naghahanap ng ibabaon para maging buo. Ito ang lalaking kompleto na, pero pinipili pang magbigay ng puwang sa buhay niya para sa isang tao. At sa lahat ng uri ng lalaki sa mundo, ito ang pinaka-attractive. Hindi yung desperado, hindi yung mayabang, hindi yung walang pakialam, kundi yung kalmadong may direksyon, yung buong may lakas pero mahinahon, yung hindi kailangan ng iba, pero bukas ang puso. Kapag sinabi mo ang 7 salitang ito, hindi kita kailangan, pero pinipili kita. Hindi lang ikaw ang lalaking sinasabi niya ang gusto niya, ikaw ang lalaking nagpapakita kung sino siya at kung gaano kalaki ang halaga ng babae sa kanya dahil hindi siya isang pangangailangan kundi isang desisyon. At ang desisyon, laging mas matimbang kaysa sa emosyon. Isa-isahin natin ulit. Una, hindi kita pipilitin. Desisyon mo yan. Nagpapakita ng respeto at lakas ng loob. Pangalawa, okay lang. May plano naman ako. Nagpapakita na may sarili kang buhay at hindi umiikot ang mundo mo sa kanya. Pangatlo, hindi ko kailangan ng papuri mo. Nagpapakita ng self-validation at tunay na kumpiyansa. Pang-apat, wala akong tinatago. Ito ako. Nagpapakita ng authenticity at tapang na maging totoo. Panlima, alagaan mo muna ang sarili mo. Nagpapakita na hindi ka possessive at gusto mong maging malakas siya. Pang-animas, hindi ako perpekto, pero totoong tao ako. Nagpapakita ng vulnerability na may dignidad. Pampiton, hindi kita kailangan, pero pinipili kita. Nagpapakita ng pinakamataas na anyo ng pagmamahal, ang conscious na pagpili. 7 salita, 7 prinsipyo, isang bagong klase ng lalaki. At ngayon, bumalik tayo kay Marco. Pagkatapos ma-reject ni Jessa, hindi na siya nag-message. Hindi na siya nag-good morning. Hindi na siya nag-comment sa mga posts niya, pero hindi dahil galit siya. Hindi dahil may pinaplano siyang revenge, kundi dahil sa wakas na intindihan niya. Nagsimula siyang magbasa ng Stoic philosophy. Nagsimula siyang mag-focus sa sarili niya, sa career niya, sa health niya, sa mga pangarap niyang matagal na niyang pinabayaan. Dahil sobrang busy siyang habulin, ang isang taong hindi naman siya hinahabol pabalik. 1 buwan ang lumipas. 2 buwan, 3 buwan, at 1 araw sa pantry ng opisina nagkita sila ni Jessa. Si Jessa ang lumapit. Marco, kamusta ka na? Ang tagal na nating hindi nag-usap. At si Marco, nang kalmado, nang walang bitterness, nang walang hidden agenda, ngumiti lang at sinabing, okay naman, busy lang, maraming ginagawa. Wala nang dagdag. Wala nang mahabang paliwanag. Wala nang oo nga sobrang namiss kita, sorry kung nawala ako. 5 salita lang. At si Jessa Mateo may nakita siyang iba kay Marco. Hindi na yung lalaking laging nandoon. Hindi na yung lalaking laging available. Hindi na yung lalaking halos magmakaawa. May nakita siyang lalaking nagbago. Lalaking may sariling mundo. Lalaking hindi na naghihintay ng permission niya para maging masaya. At doon nagsimula ang isang bagay na hindi nagawa ng 5 buwan ng good morning messages. Curiosity. Hindi ko sasabihing naging sila. Hindi ko sasabihing happily ever after. Dahil hindi yun ang punto. Ang punto ay ito. Noong nagbago si Marco mula sa lalaking desperadong gusto mapansin, tungo sa lalaking tahimik na may sariling direksyon, nagbago ang lahat ng dynamics sa paligid niya. Hindi lang kay Jessa, kundi sa lahat ng tao sa buhay niya. Mas nirespeto siya ng mga kasamahan niya. Mas pinakinggan siya ng mga kaibigan niya. Mas pinagkakatiwalaan siya ng boss niya. Dahil ang mga prinsipyong nasa likod ng 7 salitang ito, hindi lang para sa pagligaw. Ito ay para sa buhay. Kaya ngayon tanong ko sa'yo, ikaw, nasaan ka? Ikaw ba yung lalaking laging nagbibigay pero hindi pinapahalagahan? Yung laging nandoon pero hindi pinapansin? Yung laging available pero hindi pinipili? Kung
Hindi ka mahina. Hindi ka bobo. Hindi ka walang halaga. Baka kailangan mo lang ng bagong approach, bagong perspektibo, bagong klase ng lakas. At ang lakas na yon, hindi nanggagaling sa gym. Hindi nanggagaling sa wallet. Hindi nanggagaling sa kung gaano kagwapo ang mukha mo. Nanggagaling sa loob mo. Sa kung paano mo dinadala ang sarili mo. Sa kung paano mo sinasabi ang mga salita mo. Sa kung paano mo hinaharap ang rejeksyon, ang paghihintay, at ang kawalan ng kasiguraduhan. Ang stoicism na hindi ito tungkol sa pagiging manhid. Hindi ito tungkol sa pagiging walang emosyon. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na okay ka. Ito ay tungkol sa pagiging malakas ng tahimik. Sa pagkakaroon ng disiplina kahit walang nanonood. Sa pagiging totoong ikaw, kahit hindi ka tanggap ng lahat. At ang lalaking ganon, hindi siya kailangan ng 7 salita para makuha ang babae. Pero kapag ginamit niya ang 7 salita, walang makakapigil. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like mo ito. Hindi para sa akin, kundi para makita ng ibang lalaki na katulad mong nangangailangan ng ganitong mensahe. Mag-subscribe ka na rin sa channel na ito. Dahil patuloy tayong gagawa ng mga ganitong content na hindi lang pampagood vibes, kundi talagang magbabago ng buhay mo. At kung may kaibigan ka o kakilala na alam mong kailangan marinigin to, i-share mo. Minsan ang isang video lang ang kailangan ng isang tao para magbago. Ang direksyon ng buhay niya, 7 salita, isang bagong simula. Tandaan mo kapatid, ang lalaking walang kailangan mula sa mundo. Yun ang lalaking binibigyan ng mundo ng lahat. Maraming salamat sa panunood.